Ng patungan ng ating mga gamit kasi kalikalit yung gamit natin kapag gumagawa tayo, kaya naisipan ko na gumawa ng mga patungan niya gamit yung ating metal paring na ritaso. Bali nakapagkat na nga ako rito ng ating metal paring, ito yung tsura niya. Yan, pinitpit ko to para siguradong lapat na lapat sa ating paglalagyan. Meron tayong 4 na paaron. Ayun, 4 na pa, bali 3 layer kasi gagawin ko sa kanya. Ito yung iba pang mga pyesa. Yan, yun lang namin gagamitin ko. Siguro ang ilalagay ko na lang isa aluminum cladding. Meron ako kasi mga retasong cladding nang hinayang ako itapon. Kaya yun na lang gagamitin natin para hindi na masayang. Ito. Yan, mga retasong cladding. Yan, nang hinayang kasi akong itapon. Tsaka ito nang hinayang din ako ibenta, kaya nag-isip ako ng paraan. Paano ba itong papakinabangan pa, no? Yan, ito yung mga sobra natin sa pagkikesame. Maliiksi. Sayang naman kasi kung ibibenta lang. Wala naman kasing presyo to sa bakal buot. Ano mga gamit ko yun pagka nagkatrabaho tayo. Gawa nga na kung mapapansin nyo kasi yan. Medyo makalat talaga tayo pagka ako gumagawa. Ayan. Kung saan nakalagay yung aking mga gamit. Ayan. Especially yung mga lapis, hindi ko lagi siya nakikita kung nasaan. Ayan siya ngayon. Ayan, plier. Ayan, kalat-kalat talaga siya pagka gumagawa ako. Kaya gumawa, kasipan ko na gumawa na to. Kaya hintayin natin matapos to para meron tayong lagayan ng mga gamit dyan sa mga yan. Para hindi na siya kalat-kalat. Madali natin siyang mahanap kung nasan siya nakatago o nakalapag. Ito na yung ating trolley, para sa ating mga gamit. Ayan, gamit yung ating metal faring na ritaso at saka yung mga cladding na ritaso. Yung kinapos tayo ng ritasong cladding, kaya dito isa yung ating ritaso na harduplex. Ayan, ganyan yung nag-itsura niya, Tapos dinagdagan ko siya rito na sabitan. Then dito sa ito yung pinakaharapan niya, naglagay ako dito ng mini drawer. Ayan. Ayan, para sa iba pang mga lalagyan. Ayan, meron din siya din sabitan na dalawa distress na black screw para sa ibang mga gamit. Ayan, subukan natin siya lagyan ng mga gamit. Ayan, ito kasi mga gamit ko, ayan, kakalat. Ayan, naisipan ko na gumawa tayo ng lalagyan. Ayan, para hindi nakalat-kalat yung gamit natin kapag gumagawa tayo. Minsan kasi ginagamit ko lang yung monoblock, doon ko lang siya pinapatong yung ating mga tools. Ayan, para sama-sama na siya. Gumawa na tayo dito ang gamit. Ayan. Ayun, ito na yung ating organizer. Organizer rack. Naka-organize lahat ng ating mga power tools tsaka yung ating mga hand tool, Yan, hindi na siya kalat-kalat. Yan. Then syempre meron siyang mini drawer. Yan. Yan. Masinop na siyang tignan. Hindi na kung saan nakalagay yung ating mga tools, Yan, DIY tool rack.